Okay, pakita ko sa inyo yung import-export. This is the topic that we're not able to complete because of the time constraint. Meron ako iniwasan na formula that I was really planning to discuss during our regular classes. I'm talking to section 5, section 6, 7, and 8. Yung iba, kung hindi man kayo kasali section na yon, you're welcome to join us. And if you cannot join naman, recorded naman to, so share ko to sa inyo. Okay, so let's do it na. Okay, so here, to load the resources, gaya nung pinakita ko sa inyo kanina, dapat bawat activities na mayroong resource, lalagyan mo ng resource name. Okay, o resource item. Yung resource item na yun, makukuha mo yan sa resource library. Remember, na-create natin ito kanina doon sa manual loading method. So, ito siya ha. Ito lang muna. Yung manpower ay talagang i-manual nyo na muna. Mahirap siya sa import-export, lalong malilito. Okay, so focus lang muna tayo dito kasi ito, single item lang siya. At common dun sa lahat ng construction activities. Okay, so ang una, i-assign muna natin siya dito. Okay, and dito yan chinecheck. Makikita nyo dyan yan lahat. Sasabay-sabayin na natin, hindi isa-isa. Okay, so you click the first activity of the construction and then go down until the last activity. Yun yung huling activity ng construction, and then you go to the right toolbar and click resources. Okay, dito nyo makikita yung newly created resource. Huwag kayong kukuha dyan, hindi sa atin yan ha, mayroon may-ari nyan. Okay, you have to click this plus sign instead of double clicking here kasi mas safe ito. Ayan, once lang. Then pag nag-red siya, ibig sabihin naka-load na yan. Madali lang ma-check na yan ay loaded. Kung pupunta kayo rito sa resource assignments, pwede rin naman doon sa tab. Usually dito ako nagkiklik. So ayan na siya, no? Diyan na yung resources natin, etc. Yung resource na budgeted cost, and wala nga lang rito. Actually pwede kayo mag-type dyan kaya lang matagal pa rin yan. Okay, so ang gagawin lang natin, export natin yan. But before we export the worksheet, tingnan muna natin yung ating planned activities. Mapapansin nyo doon sa gilid ha, sa left side, mayroong space. Ayan, eto, may copy kayo nito ito for activity IDs yan. Yan yung hindi ko nagawa nun dahil natatandaan nyo, hindi ko akalain na hindi pala ma-accommodate kayo lahat doon sa existing account ko ng Google Meet. So yun, nag-skip na lang ako dito and tinry ko yung isang method na hindi pwede. Okay, kailangan talaga ng reference activity code. So ayan, paano natin kukunin yan? Ito, organize siya at sakto yan sa pagkaka-type ko rito. Kaya dapat, kung gusto niyo yung method na yan, perfect niyo yung typing niyo. Okay, yan. So ito, para makuha ko to, ikakopy ko muna to sa Excel. Click ka lang doon sa itaas ng yan, kung saan mo gustong kunin. So nag-click ako dito sa construction hanggang dito sa last activity niya. Okay, pero bago nyo i-click yun, hawakan nyo muna yung shift key, and then mag-click kayo dyan. Okay, then right click, copy or control C, then go back to your worksheet at mag-add kayo ng another worksheet. Dito nyo i-right click and paste yung kinopya nyo. Okay, so dyan
hiniram lang natin to. Okay? Actually, ito yung kailangan ko, which is exactly match dito sa ating ano, mga activity names. So, ang idea niyan, insert ka na isang column dyan dahil gusto ko mawala itong space sa gilid. Ito, mawawala yan, hindi nyo kayang gamitan ng spacer na ito, kung hindi, ito double click mo tapos i-move mo pa pag ganun. Pero, ayan left arrow, pero hindi advisable yun dahil ang dami niya na. Ang gagamitin mo dyan ay, basta Excel yung pinag-usapan, formula yung kasunod. Ha? Kaya pag tinanong kayo kung marunong kayo ng Excel, ibig sabihin, understood na magaling kayo sa mga formulas. Kaya from now on, mag-aral na kayo, and ito kaya ako rin gustong ma-share sa inyo para ma-encourage kayo na mag-aral ng Excel. Okay? So, equals, trim ang gagamitin natin formula. Okay? Ang ititrim natin yung space sa kaliwa. Yung gamit ng trim. And look, may space siya. Ito wala na. Okay? Ayan, pwede mo hilahin yan. Okay? Or, i-double click mo lang. Punta na yan sa baba. At sana match nga hanggang ilalim. Para hindi tayo mag-ulit. Ayan. Okay? So, it's good. Actually, very good. So, nakaano na siya. Andun siya sa gilid. Ito, hindi to pwede doon sa formula na gagamitin natin, which is a VLOOKUP. Okay? Ito yung kailangan natin. Okay? At, ililipat natin doon sa ating worksheet na estimates. Yan. So, as I have told you, sakto-sakto yan sa dito sa pagkaka-arrange ko dito. So, right click, paste values. Ayan Kita nyo yan. Sana pantay din sa ilalim. Okay? So, perfect. Okay? Then, so yan yung Okay? Tandaan nyo Save. Gamitin natin yan para makuha natin to. Pipick upin natin yan So, saan natin yan ipipaste? Dito Okay, yung sunod. Anong oras na? Wow, 12 midnight na. Okay, so file, mag-export na tayo ng spreadsheet sa Excel. Okay, resource assignment. Next. Click here. Next. Okay, ito, pwede kayo mag-add ng new. Kunyari, wala kayo niyan, wala ni isa dyan. Mag-a-add lang kayo, ayan, add. And then, lagay nyo lang dito, ayan. Okay, budget. Budget lang nilagay ko para maiba naman doon sa naroon na sa existing. So, tanggalin nyo ito. Ayan. Okay. So, ayan. Ngayon, yung activity ID, ayaw din umalis. Kailangan natin yan. And then, itatabi mo dyan yung kanyang kapartner activity name. Activity ID, activity name. And then, mayroon yung kailangan nating isa, yung resource name. Ayan, ito siya. Okay? At yung values niya. Yung budgeted cost. So, yan ang tandaan nyo pag nag-export kayo ng spreadsheet o worksheet para sa cost. Okay. Check lang ako kung meron dyang Okay. So, wala na. Then, click OK. Budget yan yung ignore nyo yung tatlo na yan. Next. Then, save natin dito. Okay. Number 3 siya. Gagawa ako ng pwede mo i-supersede yan pero gagawa ako ng panibago. Number 4 Click open and then next and then finish. Close. Mabilis lang yung laptop ko kaya iglap lang So, tingnan natin Sana okay na yung spreadsheet na yun. O worksheet. Okay. Saan yan? Dito ko yan nilagay sa workshops. Yan siya. Yan. Okay. So, whatever is this. Ignore nyo lang Ito ang kailangan natin Yan. So, ito yung dito natin ilalagay yung values. At ito ngayon yung matindi, hindi na siya
hindi na natin pwedeng sabihin mo, ikakopy ko lang yan, at ipipaste ko dito. Saan na yung spreadsheet natin? Diyan, ibang-iba yan, ha? Hindi yan katulad, Kaya dito, yung tinatawag na VLOOKUP formula, yun yung gusto ko matutunan nyo, ha? At ito, pakaganda. So, equals V, okay? Lookup. Ayan. I-demo ko lang para makuha nyo. Gagamitan nyo ng reference which is, for the excavation and these activities. Yung mga reference na yan, dapat match yan, ha? So, i-click ko ito. Ito yung code na hanapin ko. Okay, comma. So, look up ko yan, vertical lookup. Ito daw, hanapin ko saan? Dito. Okay? Doon sa ating yan, sa worksheet na yan. So, i-highlight mo, saka maghahanap mula rito sa unang ito, hanggang doon, ha? Ayan. Ayan, i-highlight mo yan hanggang doon sa baba. Okay? Siguraduhin mo sakop yun. Ayan. Yun, na-highlight ko ha, mula gilid. Kailangan sakop to. Okay? Dapat to mamaya makuha ko yung value na yan. Okay? And then, kung saan ka man naroroon, ituloy mo lang yung pagtatype mo kanina. Comma, ayan. Okay? And then, bibilangin natin to. 1, huwag nyo i-click ha, bibilang, tapat nyo lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mula dito sa reference, 10th, siya, place to the right. So, andito siya. So, tatype mo rito ay 10. Then, comma. Tapos, false. Ayan na. Or F. Yun. Tapos, sasaraduhan mo na. Okay? That's the VLOOKUP formula. Ulit-ulitin nyo lang. Makukuha nyo yan. Then, enter. Okay? Yun. Now, ito siya. Now, bakit ganyan? Akala ko ba cost? Okay, kasi yung format ng cell ay naka-date. So, gagamitin natin ng format cells at gagawin nating numbers or number. Yan. So, 99,100. Ayun yung cost ng excavation, no? Tingnan nyo, ha? Asan yan? Ayan. Ayan siya. Okay? Kataon lang na nasa ibabaw. Pero kahit bali-baligtad yung tayo, kuhang-kuha yan dyan. At walang mali. Okay? So, ito, hihilahin ko lang yung pababa hanggang dito. At automatic, kukunin niya lahat. Itong mga numbers na ito dun sa kabila. At yan naman, kamats nito. So, sure ako na tama itong mga numbers na ito. Okay? So, ito, may formula pa yan. Kailangan ililipat ko dito kasi hindi mo pwede ilagay dito na may formula. Otherwise, yung formula ang dudukutin niya papunta sa Primavera. So, ito, kakapihin mo yan. Okay? Mas 12 na. Okay. Right-click, copy, at i-paste mo dito. Right-click, paste values. Okay? Yan. Okay, pumunta siya sa kanan, don't worry, okay lang yan. Okay? Huwag mo na yung ilalagay sa kaliwa. Nung mga lumang version ng Primavera, ito kailangan mo pa i-convert sa text format. Pero ngayon, okay lang yan. Copy-paste lang diretso na. Okay? Now, nandun na sa pwesto, ito ay pwede ko nang i-delete. Okay? Isi-save ko lang yan. Save. Save. Dinoble ko lang yung save. Ano nga yung yun? Yun ay to import 4. Okay? Then, ayan. Kailangan dito siya pumasok, ha? Okay? Or, magkaroon ng cost ito. Ayan yung representation niya. Okay. So, dito tayo para dyan siya makuha. File, import. Then, ito, next. Then, nasa desktop yon. Saan yung training natin? Training.
ito, workshops. Then, ito, number 4, open, next, resource assignment, next, import, to, isa lang naman yung lalabas na yan, kaya madali, hindi ka maguguluhan yan. So, successful, and it's really successful. Ayan, no? Ayan na siya. Okay? Pag tinignan mo yan sa resource assignment, andyan na siya. Okay? At ang maganda niyan, tingnan nyo kung magkano. 10,511,072.41. Andito rin yan. Ayan, no? 10,511,072.41, which is the total shown here. Okay? Sakto yan, no? Ayan, ha? Now, meron pa tayong preliminaries na 15%, 1576, etc. Idagdag na rin natin yan. Okay? Hindi na siya part ng import-export. Andito siya, preliminaries. Okay? Tayo. Ito, pwedeng gamitin yan. And then, lagyan mo rin ng resource name. Ayun. Tapos, okay, ilagay mo yung sa baba. Ayan. So, ayan siya. At ito, itatype natin yung iisa lang naman siya. Mo lang ito. Copy. At punta ka sa program. Wag doon. Dito. Control V. Ayan. So, ayan na siya. And mapapansin nyo, ang total niya ay 12,087,733.27. Ito siya. Ayan. So, saktuhan. Diyan na lalaman agad na yung program mo ay complete ang activities. In other words, the scope of works are all included in the program. Okay? So, ayan siya. Okay? Then, i-close ko lang siya dahil po itong isang ito, ayan din. Ito yung ayan. Ito siya. Okay? Ayan. 12,087. And then, ipapakita ko lang sa inyo yung loaded resources. Ito. Ayan, no? Ayan siya. Okay. So, ito yung i-share ko sa inyo. Maganda yung curve niya. At, okay, doon sa meeting natin, pakita ko yan sa inyo. So, ito. I-check ko lang. Ayan, napadagdag. May S. Letter S curve siya. Ito, pag ginawa ko itong medyo mag-iiba yung shape niya. But same meaning naman yan. Ayan, pag weekly, siyempre mas detalyado. Ayan, but realistic. Okay? So, ayan siya. Ganyan talaga yung hitsura. Okay? So, that's how to do import-export. Hindi ko siya natapos noon dahil nga iniwasan ko yung VLOOKUP. But anyway, ito na nga. Yun talaga ang ibibigay ko sa inyo, but after the training sana. So, yun na rin yan nangyari. Okay? Thank you again, and pag-aralan nyo, ha?